What is up guys? This is Pao and today nasa C5 extension tayo. Wala tayo ngayong ride pero titingnan natin yung mga upgrades na ginawa natin kay Danby. Yeah. So yung una nating i-feature, yung pinakauna nating in-upgrade, which is yung gulong natin. Ito, brand nito ay Beast Flush. Flush yung model niya. Beast yung tatak. 110/90 by 10. Plug and play lang siya. Pasok pa din siya sa rear fender natin, di ba? Ayan. Pasok pa din siya, walang sabit-sabit. Tapos, ito naman yung sa front. 110/70 by 12. Yan. Medyo mas makapal din siya compared sa stock. So, nagpalit ako ng gulong 100 odo pa lang. And current odo natin ngayon is 12. So, nakaka 1,100 kilometers na siya. Pang bagong-bago pa. Wala pa gaanong damages. Ayan. Ito yung sa likod. Wala pang gaanong damages din. Next na in-upgrade natin is yung headlight natin. So, LED na siya. And yung park light natin, LED. Ang brand nito is RDT. Doon ko binili mismo sa shop. So, wala akong mabigay na link kasi hinanap ko din sa Shopee or TikTok. Wala nga eh. So, ayan yung park light natin, LED din. Ganito yung buga niya pagkagabi. Pakadilim, nakakatakot, walang ilaw. Next na in-upgrade pala natin, tinanggal ko na. Kasi hindi ko medyo gusto yung tindig niya. Yung Universal Tire Hugger. Hindi ko din nadala. Ito lang yung picture ko. Yan. So, ang ginawa ko nun, yung stock na bracket na nakaganyan. Doon ko kinabit yung universal na fender. Tapos, tinanggal ko na yung tapalodo. Kaso, di ko din nagustuhan. Ang ginawa ko, tinanggal ko yun. Tapos, pinaputulan ko na lang to. Pinaputulan ko yung stock na tire hugger natin. Para mas kita yung gulong natin, di ba? So, hindi nyo na ako makikita sa daan habang umuulan. I-ride lang natin to kapag hindi umuulan. Kasi nga, talsik yan eh. Pero kapag naabutan tayo ng ulan sa daan, may binili ako yung parang ikakabit lang siya dito. Parang ganyan. Oh. Gagawan ko na lang ng paraan. Ito yun. Ayan. And then next is yung saddlebag natin. As you can see, bagay na bagay siya. And may password pa yan. Ito din yung mga pwede nang ilagay. Oh. Medyo madami din yan. Oh. Diba? Parang yung dalawang to, pwede nang kasing tulad ng isang compartment natin. Yung laki niya. And maganda dito, yung pagka umulan, hindi siya mapapasok ng tubig. Kasi ayun oh, naharangan pa. Diba? Pati dito sa likod, ganun din. Pwede niyo naman itong baliktadin kung hindi niyo gusto yung look. Ito, nasa unahan, tapos ito, nasa likodan. Parang pagbabaliktad din siya. Pakita ko sa inyo kung paano natin kinabit. Plug and play lang siya, walang pinutol. Kasi yung ibang mga nakita ko na ganito, yung mga saddlebag nila, masyado makapal yung strap nila, mga ganyan. Kaya, nahaharangan yung butas ng lock ng upuan dito kasi yon. Pero ito, hindi na kailangan bawasan kasi nga maliit lang naman to. Ang mangyayari siguro sa loob, mapupush. Tapos yan, gaganyan lang siya. Diba? Napupush lang siyang ganyan. Tapos maglalak na yung upuan. Ang ginawa ko lang, ito yung stock na tali niya, yung kasama, yung included na tali. Nagyan ko lang, tapos for added protection na hindi kumalas, nilagyan ko ng zip tie dito. Ayan. Zip tie. So yun, okay na. So yun, plug and play lang siya. Pero ang downside nito is dito sa kanan ay sa kaliwa okay lang kasi nasusupport siya nitong shock. Ayan. Pero itong kanan medyo nakaganyan siya. Dapat diba ganyan?
For me, okay naman siya kasi hindi naman siya sumasabit kung saan. Hindi naman sayad sa gulong, hindi naman sayad sa tambutso. So siguro maganda kung magawa ng bracket siya, yung parang saddlebag bracket pa ganyan, para ma-support yung weight nito. Pero all in all, goods lang naman siya for me. Papagawan ko na lang siguro ng bracket yung dito ang abang niya. Pag ganun, sa ilalim nito, parang papaganon. Bahala na, hindi pa ako nakakita ng paggawaan ng bracket eh. And then ito pala, nagpalit na tayo ng ating cover ng seat. Kasi alam niyo kung bakit. Ang daming kalmot-kalmot dyan eh. Kahit may cover yung motor, yan, pinapasok pa din ni Tilok, yung pusa namin, pinapasok niya pa din, dito siya natutulog kahit may mga basahan na dyan. Minsan kasi natatanggal yung basahan pag umakit siya, kaya yun, nakakalmot niya. Kaya nagpalit tayo ng puti. And ayun, may kalmot na agad. But the main reason talaga kung bakit nagpalit tayo ng seat cover, para malagyan ng plastic yung loob nito. Kasi nakikita ko walang plastic yung stock na upuan sa loob. Eh di ba may mga butas-butas na yon. Kako baka mag-mold, mabulok na yung foam. So ang ginawa ko, umorder ako ng mura lang, nasa 89 lang ata tong seat cover na to. Pinalagyan ko ng trash bag dito sa ilalim nito. Tapos yun, pinakabit ko na. Pero hindi tayo mag-i-stick dito sa seat cover na to. Baka bumili tayo ng custom seat ni Navi. Yan siya, ganyan. Okay din, di ba? Kaso, ang akala ko, tinanong ko, akala ko mga nasa 2,000 lang. Sabi ko, okay, 2,000. Yun pala, nasa 6,000, 6,400 ata. Okay guys, may pataho pa oh. I-sponsoran tayo ng taho. Another na nilagay natin pala is itong sticker. Yan. Honda sticker. Medyo naka-lobo. Or parang tawag doon? Nakaumbok. Kaya hindi maganda masyado yung dikit niya. Ayun oh, natatanggal oh. Baka palitan ko yan ng own sticker natin. And then ito pa isang magandang in-upgrade natin. Yung may na kasi to screen protector. Yan. Itong dash natin. May screen protector na yan. Smoke siya and alam mo na hindi talaga magagasgasan kasi nga yan, parang screen protector siya eh. So ang tip ko, pag maglalagay kayo nitong screen protector sa dash natin, sundin niyo yung instruction. Maglagay kayo ng sabon, tapos tsaka nyo to ilapat yung film para magalaw-galaw nyo. Kasi ako, hindi ko ginawa yun. Ang ginawa ko lang, tinansya ko ng todo. Ayan, sakto naman siya. So far, sakto naman siya. Pero may mga bubbles siya nung una. Katagalan nawala na din. Ewan ko kung paano nawala yung bubbles dyan. Baka sa init or something, lumapat na siya. Pero yan, ganyan siya. Hindi na clear, di ba? Magandang tignan. Pag maglalagay nga pala kayo nitong screen protector, may napakanipis na plastic dito. Need nyo yung tanggalin. Kasi baka isipin nyo, ano ba yan? Gas agad. Hindi, may lang yun, may plastic. Pagtapos nyong malagay, tanggalin nyo yung plastic, tuklapit nyo. So guys, meron nga pala tayong ride next year, 2026 na. And welcome lahat ng riders, mapa-manual man yan, scooter, Padzio, Giorno, Navi, kahit anong scooter pa yan. And kayo na din mag-decide kung kailan, first week ba ng January or second week? Weekend. And kayo na din mag-decide kung saan tayo pupunta para maging accessible sa lahat, di ba? And follow nyo na lang ako sa Facebook page, dun tayo maggagawa ng poll. And yun, back to the video. And then ito na yung pinaka main event na upgrade is yung handlebar natin. Ayan. Itong handlebar natin is Clubman handlebar yung tawag. Pag ganyan yung shape niya, parang pa U, parang pa M pala. Ayan. Ayan. Parang ganyan. Mas bumaba siya kasi hindi ko na nilagyan na riser. Pero kayo, baka need nyo lagyan ng riser. Baka hindi kayo sanay sa posture na mababa. Kasi bumaba talaga siya para naka road bike. Ganyan. Nakayuko na ka talaga. Ang pinaka main issue nito is pag lumiko ka sa kaliwa, oops, sabit. Tinanggal ko na yung choke niya. Pero yung cable, nandito pa din naman yung cable. Yung choke lang yung tinanggal natin. Kasi maganda naman yung tono ng carb natin. Hindi tayo namamatayan sa umaga or hindi tayo nahihirapan mag-start sa umaga. Hindi ko kahit kailan pa ginamit yung choke. Kaya yun, pinatanggal natin pero yan, sabit pa din siya.
Pero okay lang kasi ano naman yan, kapag yung sobrang liko na kayo, yung hard left na kayo, pang U-turn naman na yun, hindi ka naman mabilis mag U-turn. Yun nga lang, kapag sobrang sharp ng U-turn, kailangan mong mag-maneuver, bumalik, tapos tsaka liko ulit ng kaliwa. Pero sa case ko, hindi ko pa na-experience eh. Baka yun, ayun ang baka kailangan yung gawin. Yung lagyan siya ng riser. Medyo mas tataas siya, mas maganda sa posture nyo. And baka lang, hindi ko pa sure. Baka hindi na siya sasayad. Yan, dyan. Pero sa kanan, wala namang issue. Ayan yung sagad. Wala namang issue yan. And then, itong napakagandang side mirror natin, no? Diba? May grill. May grill siya. Dito. Ayan, gaganyan siya. Ang ginawa ko nga pala dito, naglagay ako ng extender. Ito yung stock na adapter. Tapos dinagdagan pa ng isa. Tapos ito na. Baka kulayan ko na lang to kasi hindi color black. Kasi kapag ito lang, yung ito mismo, nilagay mo dito sa lagayan ng side mirror, kailangan mo siya iganyan. No? Which is, hindi ko gusto. Baka sa inyo gusto nyo. Kaya nilagyan ko para nakaganyan siya. Hindi pa din siya sasabit kahit na ganyan siya. Same dito. And then ang dinagdag natin is itong phone holder natin. Maganda din tong phone holder natin eh. Basta nagagalaw-galaw yan. Ganyan-ganyan siya. Kahit saan nyo ilagay pwede. And then itong speedometer mount natin, bumili lang ako ng speedometer mount, and ang sukat kasi ng diameter ng mount nito is yung pang bike, ito manipis, 'di ba? Yung sa motor, kaya inilagyan ko na madaming goma. Kasi yun, nandito na siya sa gitna. Ang maganda kasi dito, digital siya. Kita yung distance, max speed mo, average speed, yung time. Yung time kasi mahalaga sa akin talaga eh. Easy lang naman yan. Pag tatanggalin mo, ikot mo lang. Ganun. Tanggal na yan, tapos kabit. Ano pa ba? Wala na ba ako nadagdag? Ito pala. Yung tail tidy natin, itong plate holder natin. Pinaputulan ko na yung reflector dito. Ayan, reflector dyan, pati reflector dito, 'di ba? Pinaputulan na natin, tinanggal natin, 'di ba? Mas okay siya. So lahat pala ng modifications natin, pinagawa natin yan sa Golden Race Motor Shop. Yon, shout out sa iyo Kuya Aldrin. Alagang-alaga. Lahat ng mga gusto nating modification, ginagawa niya ng paraan. Yung pagputol ng fender, yung tire hugger, yung fender din dito na isa, tinanggal ko na. Itong pagputol. Lahat ng mga gusto niyo gagawin niya yan. And nasa 150 lang ata yung labor niya. So, yun, kung gusto niyo din magpagawa, sunod ng mga trip nyo sa motor nyo, yon doon. Isa yun sa may recommend ko. Mukha na siyang coffee racer, di ba? And ito yung tindig niya kapag nakasakay na ako. Ayan, nakaganyan ako. Goods, di ba? And ang napansin ko, nung simula na nagpalit ako ng handlebar, mas madali ko siyang ma-maneuver. Parang isa ako parang alam mo yun, parte ka ng motor. Yung body part mo na tong motor, ang dali, as in. Hindi ko kasi ma-explain eh. Parang nasunod talaga sa'yo eh. Yung mga hindi ko pinapasukan na yung pag nasingit ka, pagka bumper to bumper, yung parang medyo masikip talaga na parang ay sasabit yata, ganyan. Dati hindi ko pinapasukan yun. Ngayon, dahan-dahan napapasukan ko na siya. Parang alam ko kasi na hindi sasabit yung side mirror ko. Tapos parang madali ko siya maliko. Dati kasi nung hindi dito yung handlebar ko, parang gewang ako eh. Hindi ko alam kung anong science behind it. Parang gewang talaga siya yung feeling, tapos medyo nakalabas pa yung side mirror, kaya hindi ko matansya. Akala ko hindi nasasabit, pero yun, medyo sabit pala. Ngayon, ito yung side mirror natin, inline lang siya sa manibela. Alam mo naman yun, kung sasabit yung kamay mo, matik sasabit din yung side mirror mo, di ba? So yun, ayun yung napansin ko pag nagpalit ng mas mababang handlebar. Pero kayo baka kung hindi nyo trip yung ganito kababa, lagay lang kayo na riser dito, either color black or kakulay din. Lalagay ko na lang yung link sa description kung gusto nyo yung mga upgrades na ginawa natin. Yun, feel free to comment kung anong mga thoughts nyo dito sa choke. Kung tama ba yung desisyon natin dito sa choke, kasi hindi ko naman kailangan ng choke, kaya tinago lang natin siya, nandiyan pa din naman siya. And ayan yung itsura ng dash. Ayan, pag may cellphone, ganyan.
di ba? Pogi. Check nga pala natin yung tindig natin kapag may angkas tapos may saddlebag. Baka kayo hesitant pa kayo, baka kasi isipin nyo mahirap umangkas kapag may saddlebag. And yun, hindi naman siya sabit, di ba? Hindi naman sabit yung legs natin. Yun nga lang, kailangan yung paggawa ng bracket. Ano pa ba yung mga pwede natin idagdag dito kay Danby? Comment down below. Dito sa signal light, hindi ko pa sure kung papalitan ko. Hesitant pa ako kasi ayan yung parang naging signature look ng Navi, di ba? Later. So guys, ngayon kukuha na tayo ng sticker natin. Ang pinagawa ko na lang is yung bilog. Parang nga, diba, medyo iba siya kasi yung mga common is mga square. Tsaka kasi pagka square, mabilis matuklap kasi diba may mga corners. Yun, kaya bilog na lang yung pinalagay natin, ay pina-print natin. Yun guys, nakuha na natin. Ayan, ganda diba? Quality. Papalitan natin dyan. Ayan, medyo sakto naman yata siya eh. And big shout out sa Mojas Creations Printing Services. Quality ng gawa nyo. Ano na din pala to guys, laminated. Meaning waterproof na siya. May plastic layer pa yan siya dito sa taas. Dito na natin tatapusin guys ang video natin. Kung nagustuhan nyo yung mga pinaglalagay natin, lalagay ko na lang lahat ng link dyan sa description sa baba. Yun, like, comment, and subscribe lang. And kita-kits sa next vlog.